Dahan-dahan kong hinahaplos ang malamig na salamin ng kabaong ni Esteban. Tanging ang puting panyo na basang-basa ng aking luha ang saksi sa pira-pirasong hininga na natitira sa akin. Gamit ang nanginginig kong mga daliri, pinupunasan ko ang bawat bakas ng alikabok sa ibabaw ng mukha ng aking anak. Sinisiguro na sa kanyang huling paglalakbay, ang lahat ay malinis at maayos, gaya ng kung paano ko siya inaalagaan gabi-gabi. Ito ang huling tungkulin ng isang ina, ang huling sakripisyo bago ang tuluyang pamamaalam. Pirman mo na yan, Trina. Tapusin na natin ang dula-dulaang ito dahil nakakasuka na ang pagpapanggap mo. Napatigil ang mundo ko sa malamig na boses ni Leandro na bumasag sa katahimikan ng kapilya. Hindi ko kailangang lumingon para malaman na nandoon siya. Nakatayo sa likuran ko. Hindi bilang isang amang nagdadalamhati, kundi bilang isang negosyanteng naniningil ng utang. Inihagis niya ang isang makapal na folder sa ibabaw ng kabaong ni Teban, malapit sa aking mga kamay na kanina lang ay nagmamahal. Ano ito, Leandro? Ang boses ko ay halos bulong na lamang, tuyot at walang buhay. Ang kasulatan ng paglipat ng lahat ng share mo saka sa Esperanza sa pangalan ko. Sagot niya ng walang kukurap-kurap. Huwag mo nang pahabain pa. Pinatay mo ang anak natin dahil sa kapabayaan mo. Ang huling bagay na kailangan ng pamilyang ito ay ang isang mamamatay taong katulad mo na humahawak sa yaman ng mga Villarreal. Bago pa ako makasagot, isang pamilyar na bango ng mamahaling pabango ang humalo sa amoy ng mga patay na bulaklak. Lumapit si Isabel, ang babaeng itinuring kong kapatid, at marahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Leandro. Ngunit hindi ang kanyang pakikidalamhati ang kumuha ng aking atensyon, kundi ang paraan ng paghaplos niya sa kanyang sariling tiyan na tila may ipinagmamalaking sikreto. Please, Trina, gawin mo na lang ang tama. Wika ni Isabel sa isang tono na puno ng mapagpanggap na awa. Leandro needs to focus on the future, on our future. Ayaw naming lumaki ang anak ko na kailangang makipag-agawan sa isang babaeng hindi man lang kayang protektahan ang sarili niyang dugo. I'm pregnant, Trina, at ang batang ito ang tunay na tagapagmana na hindi mo kailanman naibigay ng buo kay Leandro. Ang bawat salita ay tila mga punyal na bumaon sa aking dibdib. Ngunit bago ko pa mahawakan ang sugat, isang malakas na boses ang umalingaw-ngaw mula sa bukana ng kapilya. Ang aking biyenan, si Doña Salvacion, ay naglalakad patungo sa amin habang hawak ang kanyang itim na rosaryo. Lumuhod ka, Trinidad! Sigaw ng matanda. Ang kanyang muka ay puno ng pot. Lumuhod ka sa harap ng anak mo at aminin mo ang iyong kasalanan. Kung hindi dahil sa pagiging makasarili mo sa negosyo, hindi sana napunta ang bata sa archive room na yon. You are a curse to this family. Pirman mo ang papel na yan bilang bayad sa buhay na kinuha mo. Sa labas, naririnig ko ang ingay ng mga tao. Ang liwanag ng mga cellphone ay nakatutok sa pintuan ng kapilya. Alam kong nandoon si Aling Puring, ang linta ng social media, na kasalukuyang isinasalarawan sa buong mundo ang aking pagkapahiya. Bawat panig ay nakasara. Bawat mata ay puno ng husga. Sinusubukan nilang lunurin ako sa hiya at siksikin sa isang sulok kung saan wala na akong ibang mapupuntahan kundi ang pagsuko. Hinihintay nila ang aking pag-iyak. Hinihintay nila ang aking pagluhod at pagmamakaawa. Ngunit sa gitna ng nagnangalit na bagyo ng kanilang panlalait, isang kakaibang katahimikan ang namuo sa loob ko. Tila, tumigil ang pag-ikot ng orasan. Tumingin ako sa dokumentong nasa ibabaw ng kabaong. Sa isang sulyap, napansin ng aking mga matang sanay sa numero at legalidad ang isang maliit na detalye. Ang selyo ng notaryo, ang disenyo ng busilak na papel, may mali.
Ito ay isang mabilisang gawa, isang peking dokumento na inihanda sa gitna ng pagmamadali nilang makuha ang aking yaman habang iniisip nilang ako ay mahina. Isang malamig na kuryente ang dumaloy sa aking mga ugat. Ang sakit na kanina ay nagpaparalisa sa akin ay biglang maging isang matalim at rasyonal na galit. Hindi ako biktima. Hindi ako ang tupa na ihahain sa kanilang altar ng kasakiman. Dahan-dahan akong tumayo, pinunasan ang huling luha sa aking pisngi at hinarap sila ng may diretsong tingin. Ang aking muka ay tila naging isang pader ng yelo. Walang emosyon, walang takot. Gusto niyo ng pirma ko? Tanong ko, ang boses ko ay kasing talim ng labaha na pumutol sa ingay ng paligid. Trina, don't make this harder than it already is. Banta ni Leandro. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa inis. Hindi ko siya sinagot. Kinuha ko ang ballpen na inaalok ni Isabel at sa harap ng kanilang mga nanunuring mata, mabilis kong itinala ang aking pangalan sa ibaba ng dokumento. Ngunit, hindi ang aking opisyal na pirma ang aking inilagay. Ginamit ko ang aking rushed signature, ang pinaikling bersyon na kailanman ay hindi ko inirehistro sa anumang bangko o legal na papeles. Para sa kanila, ito ay tagumpay. Para sa akin, ito ay isang pirasong basura na magsisilbing ebidensya ng kanilang panggigipit sa tamang panahon. Binitawan ko ang ballpen at narinig ang tunog nito sa sahig. Pagkatapos, dahan-dahan kong hinubad ang aking singsing sa kasal. Ang gintong tanikala na nagtali sa akin sa impyernong ito sa loob ng 10 taon. Inilapag ko ito sa tabi ng litrato ni Teban. Tapos na tayo, Leandro, sabi ko sa isang tono na tila nagbabasa lang ng isang ulat sa pananalapi. Nakuha niya na ang gusto niyo. Ngayon, hayaan niyo akong magpaalam sa anak ko ng mag-isa. At sa susunod na magkita tayo, siguraduhin mong handa ka. Dahil ang Casa Esperanza ay hindi kailanman tumanggap ng mga magnanakaw. Tumalikod ako sa kanila. Hindi pinansin ang gulat sa mga muka ni na Isabel at Doña Salvacion. Hindi ko kailangan ng kanilang permiso para umalis. Sa bawat hakbang ko, palabas ng kapilya, ramdam ko ang bigat ng susi na nakatago sa loob ng aking palad. Ang susing kinuha ko sa leeg ni Teban bago nila isara ang kabaong. Ang batingaw ng katarungan ay hindi pa tumutunog, ngunit ang hangin ng taal ay nagsisimula na ring lumamig. Ang amoy ng lumang kahoy at singaw ng tuyong lupa ang sumalubong sa akin pagkapasok ko sa ancestral house ni Lolo sa Taal. Malayo ito sa maranyang mansyon ng mga Villarreal sa Forbes Park na puno ng di-aircon na silid ngunit kulang sa hangin. Dito, ang bawat sulok ay tila humihinga. Nagpapaalala sa akin ng isang panahong hindi pa nababahiran ng kasinungalingan ni Leandro ang aking pagkatao. Ibinaba ko ang aking maliit na maleta sa gitna ng sala kung saan ang mga antik na kasangkapan ay nababalutan na ng puting tela. Tila mga multo na nakaraang naghihintay ng aking pagbabalik. Lumapit ako sa bintana at binuksan ang malalaking kapis shell window. Ang tanawin ng lawa ng Taal sa malayo ay kalmado, ngunit ang bulkan sa gitna nito ay palaging nagbabanta. Isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi kailangang mag-ingay para katakutan. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa bulsa. May ilang missed calls mula sa mga abogado ni Leandro at sunod-sunod na text messages na nagbabantang i-freeze ang aking mga bank accounts dahil sa umano'y mental instability ko pagkatapos ng libing. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Hindi nila alam na bago pa man ako umalis ng Maynila, nailipat ko na ang malaking bahagi ng aking personal na pondo sa isang offshore account na kahit ang pinakamagaling na accountant ng Casa Esperanza ay hindi matutunton. Inihanda ko ang aking sarili ng isang tasa ng barakong kape. Ang pait nito ay gumuguhit sa aking lalamunan, matapang at walang halong tamis.
eksakto kung paano ko gusto malasahan ang aking mga susunod na araw. Sa gitna ng aking pag-inom, narinig ko ang mahinang pagkatok sa pintuan sa ibaba. Ang tunog ng mga yabag sa hagdanang gawa sa matigas na nara ay nagpabigat sa atmosfera sa loob ng bahay. "Sino yan?" tanong ko habang nananatiling nakatalikod. Si Chinta ito, Ma'am Trina, ang head ng archive room. Dahan-dahan akong lumingon. Nakatayo si Jacinta Rosales sa may pintuan. Ang kanyang mga mata ay balisa at patingin-tingin sa paligid. Kilala ko si Chinta bilang isang tahimik na empleyado. Ang uri ng tao na madaling baliwalain, ngunit laging nakikita ang lahat. Lumapit siya sa akin at inabot ang isang maliit na memory card na nakabalot sa tissue. "Ano ito?" tanong ko. Ito ang orihinal na kopya ng CCTV footage mula sa back hallway ng archive room bago mangyari ang sunog. Bulong ni Sinta. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Ang bersong ibinigay sa mga pulis ay putol na. "Ma'am, alam kong hindi aksidente ang nangyari. Nakita ko si Sir Leandro malapit sa pinto. Ilang minuto lang bago magsimula ang usok. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ngunit pinanatili kong kalmado ang aking muka. Isinalpak ko ang memory card sa aking laptop at pinanood ang malabo at itim at puting video. Doon, sa madilim na sulok ng screen, malinaw kong nakita ang pamilyar na tindig ni Leandro. Tila may tinitinan siyang relo bago mabilis na lumayo sa lugar. Ang aking mga kamay ay napakuyom sa ilalim ng mesa. Hindi lang siya basta nandoon. Tila naghihintay siya ng isang bagay na mangyayari. Bakit mo ito ginagawa, Sinta? Tanong ko. Ang aking tingin ay matalim na nakatutok sa kanya. "Bakit mo isinasapalaran ang trabaho mo para sa akin?" Yumuko si Sinta at humigpit ang hawak sa kanyang bag. "Dahil naging mabuti sa amin si Tiban, ma'am. Siya lang ang tanging Villarreal na hindi kami tiningnan na parang basura. At dahil may utang na loob din ako sa pamilya Almonte na hindi alam ng lahat." Tinitigan ko siya ng matagal. Sa mundong ito, ang katapatan ay isang luho na bihirang matagpuan. At ang mga taong nagsasabing sila ay kakampi ay madalas na may sariling agenda. Hindi ko pa lubos na mapagkakatiwalaan si Sinta. Ngunit ang impormasyong dala niya ay ang unang piraso ng puzzle na kailangan ko para wasakin ang pader ng kasinungalingan ni Leandro. Salamat, Sinta. Sabi ko sa isang malamig na tono. "Maaari ka nang umalis, pero mag-inat ka." Sa oras na malaman nilang may hawak kang ebidensya, hindi sila magdadalawang isip na patahimikin ka. Nang makaalis si Chinta, muli kong binalikan ang video. Pinanood ko ito ng paulit-ulit hanggang sa mais-aulo ko ang bawat galaw ni Leandro. Ngunit sa gitna ng aking pagsusuri, narinig ko ang tunog ng motorsiklo na huminto sa labas ng aking gate. Isang lalaking naka-helmet ang mabilis na nag-iwan ng isang sobre sa aking mailbox bago mabilis na humarurot palayo. Dali-dali akong bumaba at kinuha ang sobre. Walang nakasulat na pangalan ng nagpadala. Sa loob nito ay may isang piraso ng papel na may sulat kamay na tila pamilyar, ngunit puno ng panginginig. Ang apoy ay hindi nagsimula sa kuryente, Trina. Nagsimula ito sa isang utos. Kung gusto mong malaman ang katotohanan, huwag kang titingin sa kaaway. Tumingin ka sa taong tinatawag mong pamilya. Tanungin mo ang iyong Minang Marcela kung anong sikreto ang binili ng mga Villarreal para sa kanyang katahimikan. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga sikmura. Si Ninang Marcela? Ang babaeng humawak sa aking kamay noon mamatay ang aking mga magulang? Ang tanging taong nakakaalam ng bawat plano ko laban kay Leandro? Ang katahimikan ng ancestral house ay biglang naging mapanira. Ang bawat anino sa dingding ay tila naging mga mata ni Leandro na nagmamasid. Kung pati ang aking tanging kakampi ay nabili na nila,
Ibig sabihin ay matagal na akong naglalakad sa loob ng isang bitag na ako mismo ang gumawa. No, intertwined. Hindi nagtagal at narinig ko ang mahinang ugong ng isang mamahaling sasakyan na huminto sa harap ng aming tarangkahan. Ang tunog ng mga gulong sa ibabaw ng graba ay tila isang babala. Mula sa bintana, nakita ko si Attorney Marcela Fajardo na bumababa mula sa kanyang sedan. Ang kanyang tindig ay kasing kagalang-galang pa rin ng dati. Suot ang kanyang plansadong business suit at ang mukhang puno ng pag-aalala na lagi nagpapagaan ng loob ko noon. Ngunit na yon, ang bawat hakbang niya sa hagdanang nara ay tila isang bigat na nagpapakaba sa aking dibdib. "Trina, iha," tawag niya habang papasok sa sala. Lumapit siya at agad akong niyakap ng mahigpit. Ang amoy ng kanyang familiar na lavender perfume ay dapat sana magbigay ng kapayapaan, pero ngayon ay tila nakakasuffocate ito. "Bakit ka umalis nang walang paalam? Pinag-aalala mo kami ni Leandro. Masyadong mapanganib dito sa Taal. Baka kung ano ang mangyari sa'yo." Dahan-dahan akong kumawala sa kanyang yakap. Tinitigan ko siya sa mata, naghahanap ng anumang bakas ng guilt. Ngunit ang nakikita ko lang ay ang isang batikang abogado na marunong magtago ng emosyon. "Mapanganib?" tanong ko sa isang matabang na tono. "Mas mapanganib pa ba ito kaysa sa pagtira sa isang bahay kasama ang mga taong balak akong nakawan ng dangal at ari-arian, Ninang?" Napatigil siya. Ang kanyang ngiti ay sandaling naglaho bago muling bumalik. "Hija, alam kong masakit ang mawala ng anak, pero huwag mong hayaang lamunin ng paranoia ang isip mo. Nandito ako para protektahan ka. I have the papers for the recovery of your shares, pero kailangan nating makipag-cooperate kay Leandro." "Ninang, wag na tayong magbulahan," putol ko sa kanyang sasabihin. Kinuha ko ang anonymous note mula sa mesa at inilapag sa harap niya. "Sinang bumili sa katahimikan mo? Si Leandro ba? O ang biyenan kong mahilig magdasal habang naguutos ng krimen?" Nakita ko ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay habang binabasa ang sulat. Ang kanyang mukha ay biglang naging maputla. Tila ang lahat ng kanyang otoridad ay natunaw sa isang saglit. Naupo siya sa lumang silya. Ang kanyang balikat ay bumagsak. "Hindi mo naiintindihan, Trina," bulong niya. Ang boses ay puno ng pait. "Maraming taon na ang nakalilipas. Ang anak ko, si Marco, nagkaroon siya ng aksidente. Isang empleyado ng hotel ang namatay dahil sa kapabayaan niya. Si Doña Salvacion ang nagligpit ng lahat. Binura nila ang mga record, binayaran ang pamilya at itinago ang katotohanan. Pero sa kapalit niyon, hawak nila ang leeg ko. I am a slave to their secret." Naramdaman ko ang paglamig ng aking buong katawan. Ang taong itinuring kong pangalawang ina ay mas pinili ang proteksyon ng sariling anak kaysa sa katarungan para sa akin. "Kaya ba ibinigay mo ang mga plano ko kay Leandro?" tanong ko. Ang boses ko ay nanginginig sa pinipigil na galit. "Kaya ba nalaman nila na kukuha ako ng ebidensya sa archive room ng gabing yon?" Yumuko si Marcela at nagsimulang umiyak, pero hindi ako natinag. Wala nang puwang ang awa sa puso ko. Akala ko sisirain lang nila ang mga papeles, Trina. Hindi ko alam na nandoon si Tiban. Hindi ko alam na susunugin nila ang buong silid. Pero nandoon si Tiban dahil sa akin! Sigaw ko, ang unang pagkakataon na hinayaan kong lumabas ang aking emosyon. Narinig niya ang pag-aaway natin sa telepono, Ninang. Narinig niya na may mahalagang recorder sa archive room na kailangan ko para manalo. Pumasok siya doon para tulungan ako. Pinatay siya ng kasakiman niyo. Tumayo ako at lumapit sa dingding kung saan nakasabit ang isang lumang litrato namin ni Marcela noong graduation ko. Kinuha ko ito at sa harap ng kanyang nanlalaking mga mata, dahan-dahan kong pinunit ang litrato sa gitna.
Ang tunog ng pagkapunit ng papel ay tila ang huling hibla ng aming ugnayan na tuluyan ng naputol. Umalis ka na, Attorney Fajardo. Sabi ko nang may kasamang matinding lamig. Huwag mo na akong tatawaging hija kailanman. Mula sa araw na ito, ikaw ay isa na lamang sa mga kaaway na kailangan kong itumba. Hindi siya nakapagsalita. Bit-bit ang kanyang kahihiyan. Dahan-dahan siyang lumabas ng bahay. Narinig ko ang muling pag-andar ng kanyang sasakyan hanggang sa tuluyan itong mawala sa pandinig. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng sala, hinihingal at nanlalabo ang paningin. Ngunit bago ko pa maiproseso ang lahat, biglang tumunog ang aking telepono. Isang hindi kilalang numero mula sa isang ospital sa Batangas. Hello? Is ito si Mrs. Villarreal? Tanaw ng isang boses sa kabilang linya. May dinala po ritong pasyente, isang Mr. Arnaldo Reyes, ang maintenance manager ng Casa Esperanza. Naaksidente po ang sinasakyan niyang motor. Bago po siya mawalan ng malay, ang pangalan niyo po ang binanggit niya. Sabi niya, hawak daw niya ang batingaw. Nabitawan ko ang aking tasa ng kape. Ang tunog ng pagkabasag ng seramika sa sahig ay tila isang hudyat. Ang maintenance manager, ang tanging taong nakakaalam kung bakit hindi gumana ang sprinklers, ay naaksidente bago pa man kami makapag-usap. Hindi na ako nag-aksyaya ng panahon. Kinuha ko ang aking susi at mabilis na lumabas. Ang laro ay naging mas madugo at alam kong ang susunod na hakbang ko ang magtatakda kung sino ang susunod na itatumba. Ang ingay ng mga mamahaling kubyertos at ang malamyos na tugtog ng biyulin ay sumasakal sa hanging puno ng amoy ng mamahaling alak at pabango. Narito ako sa gilid ng hardin ng Casa Esperanza, nakatago sa anino ng malalaking puno ng acacia habang pinagmamasdan ang charity gala na inorganisa ni Doña Salvacion. Isang pagtitipon para sa mga ulila, sabi niya sa media. Ngunit ang totoo ay isa lamang itong entablado upang ipakita na ang mga Villarreal ay hindi natitibag sa gitna ng trahedya. Sa gitna ng entablado, nakatayo ang aking biyenan. Suot ang kanyang tila biring puting terno at ang kanyang paboritong perlas, hawak niya ang mikropono habang ang kanyang muka ay bakas ang sining ng pagdadalamhati. Ang aming pamilya ay dumaan sa matinding pagsubok. Wika ni Doña Salvacion. Ang boses ay tila huni ng isang anghel na nagbabasbas. Nawalan kami ng isang mahal na apo. Ngunit sa kabila ng sakit, kailangang magpatuloy ang ating misyon ng pagkalinga sa kapwa. Ang Casa Esperanza ay mananatiling simbolo ng pag-asa. Halos mabilaukan ako sa sarili kong laway. Habang nagsasalita siya tungkol sa pagkalinga, alam ko ang katotohanan sa likod ng mga pader ng hotel. 3 buwan nang hindi sumasahod ang mga housekeeping staff. Ang mga pondo para sa retirement ng mga luma naming empleyado ay unti-unti nang nawawala sa mga ulat na binabago ni Leandro. Ang pag-asa na tinutukoy niya ay para lamang sa kanilang mga bulsa. Hindi kalayuan sa kanya, nakita ko si Isabel. Nakasuot siya ng isang maluwag na bestido na tila lalong nagpatingkad sa kanyang tiyan. Napaliligiran siya ng mga reporter. Nakita ko ang pagpunas niya ng peking luha habang may itinuturong video sa kanyang cellphone. Alam ko kung ano yon. Ang kanyang bagong interview kung saan sinasabi niyang natatakot siya para sa kanyang buhay dahil sa aking pagbabanta at kung paano niya pinapatawad ang isang baliw na ina na katulad ko. Ang kapal na mukha nila, di ba ma'am? Nagulat ako nang marinig ang boses ni Sinta sa aking likuran. Nakasuot siya ng uniforme ng server, may hawak na tray ng mga appetizer, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Doña Salvacion nang may matinding puot na hindi ko pa nakita noon. Mag-ingat ka, Sinta, babala ko. Baka may makarinig sa'yo. Hayaan mo silang makarinig, bulong niya. Ang kanyang panga ay naninigas.
Alam niyo ba, Ma'am Trina, na ang perang ginastos sa mga bulaklak na yan ay sapat na para maoperahan ang tatay ko noong nakaraang taon? Pero tinanggihan ako ng matandang yan. Sabi niya, wala raw tayong utang na loob. Dinala ko si Sinta sa isang mas madilim na bahagi ng garden. Sinta, ano ba talaga ang kailangan mo? Bakit mo ako tinutulungan? Humigpit ang kapit ni Sinta sa tray na hawak niya. Tumingin siya sa akin ng diretsyo at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang lihim na matagal nang nakabaon. Hindi lang ako basta empleyado rito, ma'am. Anak ako sa labas ng yumaong asawa ni Doña Salvacion sa isang hamak na labandera. Pag-aming niya, ang boses ay puno ng pait. Noong ipinanganak ako, binayaran ni Salvacion ang nanay ko para lumayo. Ginamit niya ang pera ng Casa Esperanza para itago ang kahihiyan ng asawa niya. Lumaki akong nakatingin sa mansyong ito mula sa malayo, habang ang tatay ko ay namatay sa gutom at sakit. Galit na galit si Salvacion sa akin dahil ako ang buhay na patunay na hindi perpekto ang pamilyang Villarreal. Naramdaman ko ang isang malakas na pintig sa aking sentido. Ito ang alas na hindi ko inaasahan. Si Sinta ay hindi lang kakampi. Siya ang buhay na bomba na wawasak sa dangal na pilit na itinataguyod ni Doña Salvacion. Ibig mong sabihin, may mga dokumento ka na magpapatunay nito? Tanong ko sa isang mabilis na bulong. Nasa akin ang lumang birth certificate ko at ang mga resibo ng bank transfer na pinirmahan mismo ni Salvacion para patahimikin ang nanay ko, sagot ni Sinta. Gusto ko silang pabagsakin, ma'am. Gusto kong makita ang matandang iyan na namamalimos sa kalsada, gaya ng ginawa namin. Hinawakan ko ang balikat ni Sinta. Ang aking isip ay nagsimula ng bumuo ng isang plano na mas matalas pa sa anumang legal na hakbang. Huwag kang gagawa ng anumang kilos nang wala ang utos ko, Sinta. Gagamitin natin ang galit mo. Pero gagawin natin ito sa paraang hindi ka nila pwedeng balikan. Mula ngayon, ikaw ang aking mga mata at tainga sa loob ng mansyon. Gusto kong malaman ang bawat galaw ni na Leandro at Isabel. Gusto kong malaman kung sino ang mga bisitang pumupunta sa kanila sa gabi. Tumango si Sinta ng may determinasyon. Gagawin ko po, Ma'am Trina. Bago ako tuluyang umalis sa dilim, muli kong tiningnan ang gala. Nakita ko si Leandro na nakikipagkamay sa isang kilalang politiko. Tila, wala nang pakialam sa libing ng kanyang anak na kakatapos lang. Nakita ko si Isabel na humahaplos sa kanyang tiyan habang nakangiti sa mga kamera. Kinuha ko ang aking cellphone at mabilis na nag-text sa aking private investigator. Simulan mo nang i-audit ang lahat ng mga donasyon para sa gala na ito. Gusto kong makita kung saang account talaga napupunta ang pera. At hanapin mo ang address ng maintenance manager. Ngayon din. Habang naglalakad ako palayo sa Casa Esperanza, ang tunog ng tawanan mula sa party ay unti-unting napalitan ng tunog ng paparating na kulog. Isang unos ang darating sa mga Villarreal at sa pagkakataong ito, walang anumang panalangin ang makapagliligtas sa kanila mula sa aking puot. Nakaupo ako sa tapat ni Leandro sa loob ng isang pribadong silid sa isang eksklusibong restaurant sa Makati. Ang bawat kislap ng kristal na baso at ang marahang tunog ng paglapat ng mga kubyerto sa pinggan ay tila musika na isang pagtatapos. Sa tabi niya, nakaupo si Isabel, na panakanakang humahaplos sa kanyang tiyan habang nakatingin sa akin ng may mapanuyang ngiti. Actually, Trina, I didn't expect you to agree to this dinner. Panimula ni Leandro habang nilalaro ang kanyang wine glass. I thought you were too busy playing detective sa Taal. Pero mabuti na rin ito. Let's finalize everything. My lawyers have checked the documents you signed sa funeral. Today, we just need you to sign the Supplementary Operational Control Transfer. Inilapag ni Isabel ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesa. Sign it, Trina, para naman ma-release na ang budget for the anniversary. Huwag mo nang ipitin ang mga empleyado dahil lang sa personal mong galit. Tiningnan ko ang folder ng hindi hinahawakan.
Ang bawat hibla ng aking pagkatao ay nanginginig sa pot. Ngunit ang aking mukha ay nanatiling tila isang lawa sa madaling araw. Tahimik at malamig. Interesting, sabi ko. Ang boses ko ay banayad, ngunit may talim. Speaking of budgets, Leandro, napansin ko ang ilang ulat tungkol sa mga maintenance contracts ng hotel. Partikular na ang kumpanyang Blue Stream Maintenance. Alam mo bang ang kumpanyang ito ay nakarehistro sa ilalim ng pangalan ni Isabel? Nakita ko ang panandaliang paghinto ng kamay ni Leandro. Ang ngiti ni Isabel ay bahagyang naglaho, napalitan ng isang mapanuring tingin. What are you talking about? Iritableng tanong ni Leandro. Lahat ng contracts ay dumaan sa board. Dumaan sa board na kontrolado mo. Sagot ko habang dahan-dahang binubuksan ang sarili kong folder. Blue Stream was paid to maintain the fire sprinkler system ng archive room. Pero ayon sa mga records na nakuha ko mula sa mga maliliit na shareholder na binisita ko kagabi, ang kumpanyang ito ay walang mga empleyado. Isa itong shell company. At ang utos na patayin ang sprinklers para sa routine maintenance noong gabi ng sunog, galing mismo sa opisina ni Isabel. That's a lie, sigaw ni Isabel. Ang kanyang boses ay naging matinis. Nawala ang mahining imahe na pilit niyang ipinapakita. Leandro, she's just making stories habil desperada na siya. Desperada? Tumawa ako ng mahina, isang tunog na walang bahid ng saya. Actually, I should thank you, Isabel. Dahil sa kasakiman mo, nag-iwan ka ng trail. Ang mga utang ng Blue Stream at ang iba mo pang mga dummy companies, binili ko na lahat yon. In simple terms, Leandro, I am now the primary creditor of your mistress's businesses. Isang utos ko lang, lahat ng accounts niya, pati na ang mga pondo na itinago mo roon ay mafa-freeze. Namutla si Leandro. Ang pagiging kampante niya ay tila isang telang biglang napunit. You wouldn't dare, Trina. Sisirain mo ang Casa Esperanza. Hindi, Leandro, sabi ko habang tumatayo. Ikaw ang sumira sa Casa Esperanza nang piliin mong itayo ang ambisyon mo sa ibabaw ng kabaong ng anak natin. Ang dokumentong pinirmahan ko sa funeral? Sige, dalhin niyo sa korte. Let's see how a judge reacts kapag nalaman nilang pinilit niyo ang isang nadadalamhating ina na pumirma sa harap ng bangkay ng kanyang anak. At ang pirma ko roon? It's not my registered signature. Check it again. It's useless. Ang katahimikan sa silid ay naging nakabibingi. Ang tunog ng mabilis na paghinga ni Isabel at ang panginginig ng mga kamay ni Leandro ay sapat na para malaman kong tumama ang aking mga bala. You're a monster, bulong ni Leandro. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot na pilit niyang ikinukubli ng galit. No, Leandro, sagot ko habang kinukuha ang aking bag. I'm just a mother who finally woke up. Enjoy your dinner. Isama mo na ang konsensya mo sa pagkain kung mayroon ka pa niyan. Paglabas ko ng restaurant, ang malamig na hangin ng gabi ay humalik sa aking pisngi. Ngunit, bago ako makarating sa aking sasakyan, naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking telepono. Isang text message mula kay Sinta. May kalakip itong audio file. Binuksan ko ang file. Ang marahang tunog ng static ang unang lumabas na sinusundan ng boses ni Leandro na tila nanggagaling sa isang tagong lugar. Siguraduhin mong walang gagana na sprinkler, sabi ng boses ni Leandro sa audio. Hayaan mong lamunin ng apoy ang lahat ng ebidensya ng embezzlement. Kahit ano ang mangyari, huwag bubuksan ang pinto hanggat hindi natutupok ang lahat. Ang aking mundo ay tila gumuho sa pangalawang pagkakataon. Hindi lang ito tungkol sa pera. Alam niya. Alam niyang nandoon si Teban o narinig niya ang sigaw nito. Ngunit mas pinili niyang hayaang matupok ang lahat, pati na ang sarili niyang dugo. Ang aking pagkuyom sa telepono ay naging kasing higpit na isang tanikala. Ang galit na nararamdaman ko ay hindi na lamang basta apoy. Ito ay naging isang nagbabagang bakal na nagpatigas sa aking buong pagkatao.
Ang bawat hakbang ko sa loob ng nasunog na archive room ay lumilika ng tunog ng nagdururog na uling sa ilalim ng aking mga sapatos. Madilim ang paligid. Tanging ang pilak na liwanag ng buwan na tumatago sa butas-butas na kisame ang nagsisilbing gabay ko. Ang amoy ng sunog na papel at abo ay tila isang multong sumasakal sa aking lalamunan. Pilit na ibinabalik ang alaala ng gabing kumuha sa buhay ng aking anak. Tumayo ako sa gitna ng silid. Ang mga bakal na istante na dati ay puno ng kasaysayan ng Casa Esperanza ay tila mga kalansay na lamang na nakatayo sa dilim. Ipinikit ko ang aking mga mata at naramdaman ang muling pag-init ng hangin sa aking gunita. Ang sigaw ni Teban, ang tunog ng paghampas niya sa bakal na pinto, bawat detalye ay bumalik na parang isang pelikulang ayaw tumigil sa pag-ikot. Ma'am Trina, isang mahinang tinig ang narinig ko mula sa bukana ng pinto. Dumating si Mang Gardo, ang matandang security guard na naka-duty noon gabing yon. Nakayuko siya. Ang kanyang mga balikat ay tila pasan ang buong bigat ng langit. Mang Gardo, bakit hindi mo binuksan ang pinto? Tanong ko. Ang boses ko ay matigas at walang emosyon. Bagaman sa loob ko ay tila may sasabog na bulkan. Pinigilan po ako ni Sir Leandro, ma'am. Umiiyak masagot ng matanda. Sabi niya, wag daw bubuksan dahil baka mas lalong kumalat ang apoy sa buong hotel. Sabi ko, narinig ko ang boses ni Teban sa loob, pero tinitigan niya lang ako. Sabi niya, imposible, nasa kwarto na ang anak ko. Pero alam kong narinig din niya ang sigaw ng bata. Nakita ko ang takot sa mata niya, pero mas nanaig ang pagkabahala niya sa mga dokumentong mawawala. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga daliri. Hindi lang pala ito kapabayaan. Ito ay isang intensyonal na pagpili. Pinili ni Leandro ang kanyang ambisyon kaysa sa kanyang sariling dugo. Lumuhod ako sa gitna ng abo. Ang aking mga kamay ay nagsimulang maghukay sa tumpok ng mga sunog na gamit. Hindi ako humihikbi. Walang tunog na lumalabas sa aking bibig. Ngunit ang bawat patak ng luha ko ay mabilis na natutuyo sa mainit na abo. Sa ilalim ng isang gumuhong istante, may naramdaman akong matigas na bagay. Isang maliit na laruang sasakyan. Ang paboritong kotseng gawa sa bakal ni Teban. Itim na ito at halos hindi na makilala. Ngunit ang bigat nito sa aking palad ay nagpaalala sa akin ng lahat ng tawa at yakap na hindi ko na muling mararanasan. Ito ang ginto sa gitna ng mga abo. Ito ang katibayan na nandoon siya, naghahanap ng paraan para tulungan ako, habang ang kanyang ama ay abala sa pagprotekta sa mga kasinungalingan. Mapanakit ang alaala, hindi ba? Isang matalim na boses ang bumasag sa aking pagdadalamhati. Paglingon ko, nakatayo si Isabel sa may pinto. Wala na ang kanyang pa-victim na mukha. Ang kanyang mga mata ay nagminingning sa galit habang hawak ang isang lighter na may malaking apoy. Bakit ka pa bumalik dito, Trina? Tanong ni Isabel habang dahan-dahang lumalapit. Dapat ay hinayaan mo na lang na mabulo ang lahat dito. Hindi mo ba alam na ang paghukay sa nakaraan ay lalo lang magpapabilis sa iyong katapusan? Tumayo ako ng dahan-dahan. Mahigpit na hawak ang laruan ni Teban sa aking kaliwang kamay. Nandito ako para bawiin ang katarungan, Isabel. Ang apoy na sinimulan nyo ay hindi pa tapos. Ngayon, ako naman ang magsisindi ng apoy na susunog sa inyong dalawa ni Leandro. Tumawa si Isabel, isang tunog na puno ng lason. Talaga? Sa tingin mo ba ay may maniniwala sa isang ina na nabaliw na sa lungkot? Tignan mo ang paligid mo, Trina. Abo na lang ang natira. At sa isang pitik ng daliri ko, pati ikaw ay magiging abo na rin. Itinaas ni Isabel ang lighter. Ang apoy nito ay sumasayaw sa gitna ng madilim na silid, tila isang babala ng isang kamatayan na hindi pa ganap na natatapos. Tinitigan ko ang apoy na sumasayaw sa dulo ng lighter na hawak ni Isabel.
Ang liwanag nito ay napapakita ng pawis sa kanyang noo at ang panginginig ng kanyang mga labi. Sa kabila ng kanyang pagbabanta, nakita ko ang totoo. Hindi siya matapang, kundi desperada. Ang takot na nararamdaman niya ay dahil alam niyang ang bawat hakbang ko ay unti-unting sumasakal sa kanila ni Leandro. Hindi ako gumalaw. Hindi ako sumigaw. Nanatili akong nakatayo. Ang aking anino ay mahaba sa pader na puno ng uling. "Gawin mo, Isabel," sabi ko. Ang boses ko ay kasing lamig ng hangin galing sa lawa. "Sindihan mo ang natitirang abo. Pero tandaan mo, sa oras na lumiyab ang silid na ito, hindi lang ako ang matutupok. Kasama mong mamamatay ang huling pagkakataon niyo ni Leandro na makaligtas sa kasong murder of arson." "Wala kang ebidensya!" sigaw niya. Ngunit ang kanyang kamay ay mas lalong nanginig. "Check your phone, Isabel," utos ko. Pinadala ko na sa opisina ng SEC at sa Board of Directors ang link ng lahat ng transaksyon ng Blue Stream Maintenance. Sa oras na ito, hindi na lang ako ang nakakaalam ng dominyo. You're losing. At alam mong sa oras na bumagsak si Leandro, ikaw ang unang itatapon niya para iligtas ang sarili niya. Bago pa man siya makasagot, narinig namin ang tunog ng mabibigat na yabag sa labas. Hindi ito ang mahinang lakad ng mga gwardiya ng hotel. Ito ay tunog ng mga bota sa simento, sinasamahan ng mahihinang boses ng mga lalaking nag-uusap sa wikang Batangwenyo. Bumukas ang pinto at pumasok si Mang Gardo, kasama ang 3 matatangkad na lalaki mula sa aming hasyenda sa Taal. Mga barako na ang katapatan ay nasa pamilya Almonte, hindi sa mga Villarreal. Ang kanilang presensya ay tila isang pader na humarang sa pagitan namin ni Isabel. "Mang Trina, handa na po ang sasakyan," wika ng isa sa mga lalaki. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng otoridad. Tiningnan ni Isabel ang mga lalaki at mabilis na itinago ang lighter. Alam niyang sa pagkakataong ito, wala siyang laban. "Hindi pa tayo tapos, Trina," bulong niya bago mabilis na lumabas, pilit na itinatago ang kanyang pagkapahiya. Paglabas ko ng hotel, sinalubong ako ng malamig na hangin ng gabi. Sumakay ako sa lumang SUV ng aking lolo. Sa loob, binuksan ko ang aking tablet. Isang email mula sa aking financial consultant ang bumumad sa akin. "Confirmed, ma'am," sabi ng consultant sa kabilang linya nang sagutin ko ang tawag. "Nabili na natin ang lahat ng non-performing loans ni Leandro mula sa 3 malalaking bangko. You are now officially his biggest creditor." Ang mga ari-ariya na ginamit niyang collateral, kabilang ang mansion sa Forbes Park, ay nasa ilalim na ng kontrol mo. Isang pakiramdam ng matinding katarungan ang dumaan sa aking sistema. Hindi ito ang katarungang makuha sa ingay, kundi sa tahimik na pagmamanipula ng kapangyarihan. Habang iniisip ni Leandro na abala ako sa pag-iyak sa Taal, unti-unti ko nang pinuputol ang mga sanga ng kanyang kayamanan. "Good," sagot ko. "Nayon, hayaan nating ipagpatuloy ni Aling Puring ang kanyang mga paninira sa social media. Hayaan nating isipin ng publiko na ako ay mahina at nawawala sa sarili. Mas kampante sila. Mas madali silang mahuhulog sa bitag." Pagdating ko sa bahay sa Taal, kinuha ko ang recorder na binigay ni Sinta. Alam kong ito ng huling piraso. Ngunit bago ko ito pakinggan ng buo, isang puting sobre ang nakita ko sa aking hapagkainan. Isang engrandeng imbitasyon na may disenyong ginto at pilak. Ika-100 Anniversary of Casa Esperanza, A New Beginning. Sa ilalim ng imbitasyon, may sulat kamay ni Leandro. "Panoorin mo kung paano ko ibebenta ang lahat ng pinaghirapan ng pamilya mo, Trina. This is my victory lap." Napatitig ako sa imbitasyon. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Victory lap? Hindi niya alam na ang selebrasyong ito ang magsisilbing sarili niyang funeral march.
Kinuha ko ang aking ballpen at sinulatan ang likod ng imbitasyon bago ko ito ibinalik sa sobre para ipadala sa aking abogado. I'll be there, Leandro, but I won't be coming as your guest. I'll be coming as your executioner. Ang gabi ay balot ng malapot na katahimikan habang binabaybay ko ang madilim na daan patungo sa maliit na kapilya sa loob ng Casa Esperanza. Ang tanging naririnig ko ay ang marahang paghampas ng hangin sa mga dahon ng kawayan at ang tunog ng aking sariling paghinga na tila nagmamadali. Ang kapilyang ito na itinayo pa ng aking mga ninuno ay ang paboritong lugar ni Teban. Naalala ko ang sinabi niya noon habang nakatingala sa dambuhalang kampana na gawa sa tanso. Mama, ang batingaw ay hindi nagsisinungaling. Sabi ni Lolo, ang tunog nito ay tinig ng katotohanan. Bit-bit ang isang maliit na flashlight, pumasok ako sa loob. Ang amoy ng kandila at lumang insenso ay sumalubong sa akin. Lumapit ako sa bintana ng kampanaryo. Ang susing kinuha ko mula sa leeg ni Teban ay tila nagbabaga sa loob ng aking palad. Hinanap ng aking mga daliri ang isang maliit na uka sa ilalim ng 25 anyos na bante ng kampana. Isang lihim na taguan na itinuro sa kanya ng aking lolo. Naroon ang butas. Isinalpak ko ang susi at narinig ang tunog ng mekanismong umiikot sa loob ng kahoy. Isang maliit na bahagi ng bante ang bumukas, sapat na para mailabas ang isang maliit na digital recorder na nakabalot sa plastik at isang lukot na piraso ng papel. Nanginginig ang aking mga kamay nang buksan ko ang papel. Sulat kamay iyon ni Teban. Birthday gift ko kay Mama para hindi na siya malungkot, para malaman niya ang totoo. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa aking puso. Ang aking anak ay namatay habang sinusubukang maging bayani para sa akin. Huminga ako ng malalim at pinindot ang play sa recorder. Ang marahang static ay unti-unting napalitan ng pamilyar na boses ni Leandro at Isabel. Siguraduhin mong matutupok ang lahat ng ledger sa archive room, Leandro, wika ni Isabel sa recording. Doon nakatago ang lahat ng ebidensya ng mga ghost employees natin. Gagawin ko, sagot ni Leandro. Ang kanyang boses ay walang anumang bakas ng pag-aalinlangan. Pinatay ko na ang sprinklers. Sa loob ng 10 minuto, magiging abona ang lahat. Pagkatapos ay narinig ang tunog ng malalakas na kalabog sa pinto. Isang boses ng bata ang sumigaw, basag at puno ng takot. Papa! Papa, buksan mo ang pinto! Mausok po rito! Napatakip ako sa aking bibig upang pigilin ang isang sigaw na matinding pighati. Sa recording, narinig ko ang paghinto ni Leandro. Ngunit sa halip na buksan ang pinto, narinig ang kanyang boses na bumubulong sa isang bodyguard. Huwag yan ang bubuksan! Isara ang ventilation! Hindi pwedeng lumabas ang apoy! Isang bata lang yan, madaling gawan ng kwento. Pero ang mga papel na yan, kapag nabasa ng board, tapos na tayo. Ang huling narinig ko ay ang mahinang boses ni Teban na tumatawag sa akin. Mama, Mama, sorry po, love you po. Nabitawan ko ang recorder at napaluhod sa malamig na semento ng kapilya. Ang aking paghagulgol ay walang tunog, isang tahimik na pagsabog ng lahat ng sakit na kinimkim ko. Pinatay ng isang ama ang kanyang sariling anak para sa pera. Ang taong pinagkatiwalaan ko ng aking buhay ay isang halimaw na walang kaluluwa. Ngunit ang aking pagdadalamhati ay biglang naputol nang marinig ko ang tunog ng maraming sasakyan na huminto sa labas ng kapilya. Ang liwanag ng malalakas na flashlight ay tumagos sa mga binta ng kapiz, tila mga mata ng mga mandaragit na naghahanap ng biktima. Trina! Ang boses ni Leandro ay umalingaw-ngaw mula sa labas, puno ng awtoridad at galit. Alam kong nahanap mo ang recorder. Huwag mo nang pahabain ang laro.
Ibigay mo sa akin ang device na yan at baka mapag-usapan pa natin ang kalayaan mo. Dahan-dahan akong tumayo. Pinunasan ko ang aking mga luha at itinago ang recorder sa loob ng aking damit. Ang aking takot ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Pasukin niyo ang kapilya! Sigaw ni Leandro sa kanyang mga tauhan. Huwag niyo siyang hahayaang makalabas na hawak ang recorder na yan. Narinig ko ang tunog ng pagpilit sa trangka ng pinto at ang pagkawasak ng kahoy. Napalibutan ako ng 5 lalaking armado, habang sa likuran nila ay dahan-dahang pumasok si Leandro. Ang kanyang muka ay balot ng dilim at kasamaan. Tapos na ang pagtatago mo, Trina, sabi niya habang lumalapit sa akin. Akin na ang recorder. Tumingin ako sa kanya ng diretsyo. Ang aking mga mata ay walang anumang bakas ng pangamba. Maaring makuha mo ang recorder na ito, Leandro. Pero, ang batingaw, narinig na ng langit ang lahat. Lumapit si Leandro. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa sahig na ladrilyo ng kapilya ay tila tunog ng isang hayop na handang sumakmal. Ang liwanag ng flashlight na hawak ng kanyang tauhan ay direktang nakatutok sa aking mukha. Pilit akong binubulag. Pilit akong pinapaliit. Ngunit sa halip na itago ang aking mga mata, mas lalo ko siyang tinitigan ng may matinding panunuya. Ibigay mo na sa akin ang recorder na yan, Trina. Ulit ni Leandro. Ang kanyang boses ay may halong panginginig ng galit at takot. Don't be a martyr. Alam nating dalawa na walang maniniwala sa'yo. I have the board, I have the media, and tomorrow, I will have the entire Casa Esperanza. You are just a grieving widow na nawawala sa sariling katinuan. Grieving widow? Bahagya akong natawa, isang tunog na tuyot at walang bakas ng katatawanan. Isang malaking pagkakamali ang isiping ang pighati ko ang mapapahina sa akin, Leandro. Ang pighati ko ang nagturo sa akin kung paano pumatay ng halimaw na katulad mo, nang hindi gumagamit ng dahas. Dahan-dahan kong itinaas ang recorder. Nakita ko ang pagkinang ng kanyang mga mata sa kasakiman. Akmang susugod ang kanyang mga tauhan nang bigla kong idiniin ang aking likod sa dambuhalang kampana ng kapilya. Huwag kayong lalapit, babala ko. Isang maling galaw nyo, at ang bawat salitang nakapaloob dito ay hindi lang mapupunta sa pulis, kundi sa lahat ng newsfeed ng bawat Pilipino sa loob at labas ng bansa. Do you really think I came here unprepared? What are you talking about? Asik ni Leandro, ngunit napatigil siya sa paghakbang. I'm live, Leandro, sabi ko habang itinataas ang aking kabilang kamay na may hawak na isa pang cellphone. Nakalimutan mo na ba? Si Aling Puring ay hindi lang ikaw ang kayang bayaran. Ginamit ko ang sarili niyang platform para ipakita ang tagpong ito. Sabihin mo sa kanila, Leandro. Sabihin mo sa libu-libong nanonood kung bakit takot na takot kang makuha ang recorder na ito mula sa asawa mo sa loob na isang sagradong lugar. Namilog ang mga mata ni Leandro. Ang kanyang muka ay naging kasing puti ng papel. Mabilis siyang lumingon sa kanyang mga tauhan. Tila naghahanap ng paraan para takpan ang lens ng kamera. Ngunit huli na. Ang tunog ng mga sirena ng barangay at ang ingay ng mga tao sa labas ng gate ng kapilya ay nagsimula ng umalingaw. Ang mga barako ng Taal ay hindi hinayaang manatiling tahimik ang gabi. You bitch, bulong ni Leandro. Ang kanyang muka ay naging halimaw sa galit. You think you won? Bukas ang ika-100 anniversary. Ang mga investors ay nandoon. Walang magagawa ang isang hamak na video laban sa bilyon-bilyong pisong nakataya. Tignan natin, sagot ko. Ngayon, umalis ka sa harap ko bago ko pa maipang pindutin ang button na maglalabas ng huling sandali ni Teban habang tinatawag ang pangalan mo. Dahil sa takot na lalong lumala ang sitwasyon sa harap ng mga saksi sa labas, wala nang magawa si Leandro kundi ang mag-utos ng pag-atras. Lumabas sila ng kapilya na tila mga basang sisiw, habang ang tunog ng kanilang mga sasakyan ay mabilis na lumayo sa kadiliman.
Naiwan akong mag-isa, nanginginig ang buong katawan. Ngunit hindi ito takot. Ito ay ang adrenaline ng isang mangangaso na alam na malapit na ang kanyang huli. Bago magmadaling umalis, pinuntahan ko si Ninang Marcela sa kanyang tinutuluyang silid sa hotel. Hindi na ako kumatok. Pumasok ako nang may awtoridad na tila ako ang may-ari ng bawat hibla ng hangin sa silid na iyon. Nakita ko siyang nag-iimpake. Ang kanyang mga mata ay mugto sa iyak. "Aalis ka na ba, Ninang?" Tanong ko. Ang boses ko ay puno ng sarkasmo. "Aalis ka nang hindi nakikita ang bunga ng iyong pagkakanulo?" "Trina, please, patawarin mo ako," hikbi niya. "Wala akong choice. Gagamitin nila ang anak ko." "Lahat tayo ay may choice, Marcela," sabi ko habang inilalapag ang recorder sa kanyang harapan. "Pakinggan mo ito. Pakinggan mo kung paano hinayaang mamatay ng amo mo ang anak ko. At pagkatapos, magpasya ka. Bukas, sa harap ng lahat ng bisita, maaari kang tumayo bilang isang abogadong may dangal o maaari kang mamatay bilang isang kriminal na kasama nilang lulubog." Iniwan ko siyang nakatulala sa recorder. Hindi ko kailangan ng kanyang sagot na yon. Pagbalik ko sa aking ancestral house, sinalubong ako ni Sinta. "Ma'am, handa na po ang lahat. Ang mga empleyado, ang mga dokumento sa bangko, at ang mga bisitang inimbitahan natin ng palihim, lahat sila ay dadating bukas." "Salamat, Sinta," sabi ko habang tinitingnan ang itim na bestidong isusuot ko bukas. "Leandro wants a celebration. Ibibigay ko sa kanya ang pinaka hindi malilimutang selebrasyon sa buong buhay niya. Isang gabi na lang. Isang gabi na lang at ang tunog ng batingaw ng Casa Esperanza ay maririnig na ng buong mundo. Hindi para magdiwang, kundi para maghukom. Ang bawat kislap ng mga dambuhalang kristal na chandelier sa grand ballroom ng Casa Esperanza ay tila nanunuksong mga mata, pinagmamasdan ang bawat hakbang ng mga piling bisita na nakasuot ng kanilang pinakamagarbong barong at gown. Ang amoy ng sariwang mga liryo at mamahaling champagne ay bumabalot sa buong paligid, lumilikha ng isang ilusyon ng kasaganaan at kapayapaan. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Leandro, kislap-ngiting nakikipag-usap sa mga dayuhang investor, habang si Isabel ay nakakapit sa kanyang braso. Tila isang reynang naghihintay na koronahan. Mga kaibigan, mga katuwang sa negosyo. Simula ni Leandro, ang kanyang boses ay umalinganggaw sa buong sulyapan ng mga speaker. Ngayong gabi, hindi lang natin ipinagdiriwang ang 100 taon ng Casa Esperanza. Ipinagdiriwang din natin ang isang bagong simula. Isang bagong direksyon na magdadala sa atin sa rurok ng tagumpay. Itinaas ni Leandro ang kanyang baso, hudyat ng isang toast. Ngunit bago pa man makasagot ang mga bisita, ang lahat ng ilaw sa loob ng ballroom ay sabay-sabay na namatay. Ang nakabibinging katahimikan ay mabilis na lumukob sa silid, sinundan na mahihina at balisang bulungan ng mga tao. Sa gitna ng kadiliman, narinig ang isang tunog na nagmula sa malayo, ang batingaw ng kapilya. Ang bawat hataw ng tanso ay lumilikha ng isang malalim na panginginig na tila tumatagos sa dibdib ng bawat naroroon. Hindi ito ang masayang tunog ng isang selebrasyon. Ito ay ang mabigat at nagbabantang tunog ng isang paghuhukom. Muling bumukas ang mga ilaw, ngunit hindi ang maliliwanag na chandelier. Tanging ang mga spotlight sa gitna ng aisle ang nagliyab. At doon, sa dulo ng mahabang carpet, nakatayo ako. Suot ko ang itim na bestidong isinuot ko sa libing ni Teban. Ang aking mukha ay tila nililok mula sa matigas na marmol. Walang emosyon, walang takot, tanging isang malamig na determinasyon na sapat ng pumatay ng anumang kasinungalingan. Sa bawat hakbang ko patungo sa entablado, ang mga bisita ay tila nahahati. Nagbibigay ng daan sa isang babaeng
Akala nila ay tuluyan na nilang nagiba. Trina? Ang boses ni Leandro ay pumiyok. Ang kanyang muka ay naging kasing puti ng telon sa likuran niya. Anong ginagawa mo rito? Security! Ilabas ang babaeng ito! Hindi siya kasama sa listahan. Huwag kang mag-alala, Leandro. Sabi ko, ang boses ko ay banayad, ngunit malinaw na narinig hanggang sa pinakadulong sulok ng ballroom. Hindi ako magtatagal bilang panauhin. Nandito ako bilang bagong nagmamay-ari ng lahat ng utang mo. Inilabas ko ang isang folder at itinaas ito. Ayon sa mga dokumentong hawak ko, na naberipika na ng Board of Directors na nasa likuran mo ngayon, ang Casa Esperanza ay hindi mo na pwedeng ibenta. Ang lahat ng shares na inakala mo nakuha mo sa akin gamit ang peking pirma ay pormal ng kinansela ng korte kaninang hapon. At ang mansion sa Forbes Park? Bukas na bukas din. Kailangang lisanin nyo na yan dahil hawak ko na ang foreclosure notice. Nagsisinungaling siya! Sigaw ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Pa-victim ka na naman, Trina. Huwag kayong maniwala sa kanya. Nasisiraan na siya ng bait dahil sa pagkamatay ng anak niya. Tumigil ako sa tapat ng entablado at tinitigan siya. Speaking of my son, Isabel, bakit hindi natin tanungin si Leandro kung nasaan siya noong mga sandaling nag-aagaw buhay ang sarili niyang dugo? Kinuha ko ang recorder mula sa aking maliit na bag at ikinabit ito sa main audio system ng hotel. Bago pa man makakilos si Leandro para pigilan ako, ang tunog ng static ay muling narinig, na sinusundan ng isang boses na hindi kailanman malilimutan ng sinumang naroroon. Huwag niyo nang bubuksan. Isara ang ventilation. Hindi pwedeng lumabas ang apoy. Isang bata lang yan. Madaling gawa ng kwento. Ang boses ni Leandro ay umalingaw-ngaw. Paulit-ulit. Tila isang sumpa na bumabalot sa buong ballroom. Ang mga bisita ay napasinghap. Ang ilang mga kababaihan ay napatakip ng kanilang mga bibig sa tinding pangingilapot. Si Doña Salvacion, na kanina ay nakaupo ng may dangal sa unahan, ay unti-unting napasandal. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding hiya at takot. Leandro, anong ibig sabihin nito? Tanong ng isa sa mga pangunahing investor. Ang kanyang boses ay puno ng pagkasuklam. Hindi nakapagsalita si Leandro. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, walang anumang tunog na lumalabas. Sa pagkakataong yun, pumasok si Attorney Marcela mula sa gilid, kasunod ang ilang mga ahente ng NBI. Ang tunog ng mga yabag ng kanilang mga bota ay nagpahiwatig ng katapusan. Mr. Villarreal, Miss Alcantara, wika ng nangunggunang ahente. Inaaresto namin kayo para sa mga kasong arson, embezzlement, at murder through abandonment. May karapatan kayong manahimik. Lumapit ako kay Leandro hanggang sa maging magkatapat ang aming mga mukha. Isang malakas na tunog ng sampal ang bumali sa katahimikan. Isang sampal na naglalaman ng lahat ng pait, lahat ng sakit, at lahat ng katarungang matagal na ipinagkait. Hindi ang apoy ang pumatay kay Teban, Leandro. Bulong ko sa kanya habang nilalagyan siya ng posas. Ang pumatay sa kanya ay ang pagkatao mo na mas maitim pa sa abo. Ngayon, panoorin mong mabulok ang ambisyon mo sa loob ng rehas na nararapat sa'yo. Tumingin ako kay Isabel, na kasalukuyan ding pinupusasan habang umiiyak at nagmamakaawa. Wala akong naramdamang awa. Tanging ang isang malamig na pakiramdam ng kapayapaan ang nananalaytay sa aking mga ugat. Nang ilabas sila ng ballroom, muling nagkaroon ng ingay, ngunit hindi na para sa kanila. Ang mga empleyado ng hotel na kanina ay tahimik na nakamasid, ay nagsimulang magpalakpakan. Si Sinta ay lumapit sa akin, ang mga mata ay basa ng luha ng tagumpay. Lumingon ako sa dambuhalang larawan ni Teban na ipinagawa ko para sa gabi na ito na kasalukuyang nakatayo sa gitna ng hall.
Ang batingaw sa malayo ay tumigil na sa paghataw, ngunit ang tunog nito sa aking puso ay mananatiling malinis at tapat. Tapos na, Teban, bulong ko. Pwede ka na magpahinga. Lumipas ang mga araw na tila. Isang mabilis na agos ng tubig, mabilis, ngunit nag-iiwan ng malalim na marka sa lupang dinaanan. Ang mga pahayagan at social media ay walang ibang pinag-uusapan, kundi ang mabilis na pagbagsak ng pamilya Villarreal. Ang mansyon sa Forbes Park na dating simbolo ng kanilang wad na kapangyarihan ay selyado na ngayon ng foreclosure notice. Habang ang mga bank account na ginamit ni Leandro at Isabel para sa kanilang mga kumpanya ay tuluyan ng ipinag-utos ng korte na i-freeze. Nasa loob ng piitan si Leandro, naghihintay ng kanyang paghuhukom ng walang piyansa dahil sa bigat ng mga kasong arson at murder sa pamamagitan ng pag-abandona sa sariling anak. Si Isabel, sa takot na mabulok sa bilangguan, ay nagsimula ng makipag-cooperate sa mga awtoridad. Inilalaglag ang bawat transaksyong pinirmahan ni Leandro kapalit ng mas mababang parusa. Si Ninang Marcela naman ay kusang sumuko at hinarap ang pagbawi sa kanyang lisensya bilang abogado. Isang desisyon na bagaman huli na, ay nagbigay sa kanya ng pagkakataong matulog ng walang kasalanang itinatago. Ngunit para sa akin, ang pinakamasakit na pagbagsak ay ang kay Doña Salvacion. Ang pangalang pilit niyang pinangalagaan sa loob ng maraming dekada gamit ang wad na moralidad ay naging katatawanan sa buong bansa. Nawala ang kanyang mansyon, ang kanyang mga donasyon ay na-audit, at ang kanyang lihim na anak na si Cinta ay naging pambansang mukha ng kanyang kawalang puso. Ang kahihiyang idinulot niya sa kanyang sarili ay mas matindi pa sa anumang parusa ng batas. Nasa opisina ako ng aking lolo sa Casa Esperanza, pinagmamasdan ang dahan-dahang pag-ikot ng mga papel sa aking lamesa. Ang amoy ng sariwang barnis at kahoy ay tuluyan ng pumalit sa amoy ng usok at abo. May marang pagkatok sa pinto at pumasok si Cinta, hawak ang isang makapal na folder. Ma'am Trina, tapos na po ang accounting. Wika ni Cinta. Ang kanyang boses ay may kasamang malaking ginhawa. Nakahanda na po ang mga tseke para sa 3 buwang back wages ng lahat ng empleyado, pati na ang mga pondo para sa kanilang retirement na kinurakot ni Leandro. Pwede na po nating simulan ang pamamahagi bukas. Salamat, Cinta, sagot ko habang pinipirmahan ang unang check. Let's make sure na walang kahit isang empleyado ang maiiwan. Sila ang nagtayo ng hotel na ito, at sila ang karapat-dapat na makinabang sa muling pagbangon nito. Tumingin ako kay Cinta, na tila may gustong sabihin, ngunit nag-aalangan. May problema ba? Tungkol po sa akin, ma'am, bulong niya. Alam ko pong lumabas na ang katotohanan tungkol sa pagiging anak ko sa labas ng mga Villarreal. Hindi ko po gustong gamitin iyon para humingi ng bahagi sa Casa Esperanza. Gusto ko lang po ng trabaho, at ang malaman na nakamit natin ang katarungan. Mumiti ako sa kanya ng bahagya. I promised you justice, Cinta, and I always keep my promises. Hindi kita bibigyan ng bahagi ng hotel dahil lang sa utang na loob. Bibigyan kita ng posisyon sa Board of Trustees ng bagong employee cooperative, habil na patunayan mong karapat-dapat ka. We will rebuild this hotel together. But this time, it will be owned by the people who sweat for it, not by greed. Naiyak si Cinta sa tuwa at mabilis na nagpasalamat bago lumabas ng opisina. Pagkaalis niya, binuksan ko ang aking tablet. Bumungad sa akin ang isang live broadcast ni Aling Puding. Ngunit na yon, wala na ang kanyang mapanirang boses. Nakaupo siya sa harap ng camera, luhaan, at formal na humihingi ng paumanhin sa akin at sa alaala ni Teban. Ang kanyang sariling anak ay muntik na maaksidente kamakailan dahil sa isang substandard na gusali na inaprubahan ng lokal na pamahalaan kung saan may koneksyon si Leandro.
Isang karma na nagpamulat sa kanya na ang mga kasinungalingang ikinakalat niya ay may totoong biktima. Hindi ko kailangan ang kanyang pagmamahal, ngunit ang makita siyang humingi ng tawad ay sapat na para malaman kong ang katotohanan ay tuluyan ng nagwagi. Ibinalik ko ang aking tingin sa aking lamesa. Sa tapat ko ay ang huling dokumentong kailangan kong pirmahan, ang pagtatatag ng Esteban Foundation. Isang bahagi ng kita ng Casa Esperanza ang gagamitin para sa pagpapatayo ng mga pasilidad para sa mga batang may sakit sa baga at scholarship para sa mga anak ng mga mahihirap na empleyado. Dahan-dahan kong isinulat ang aking pangalan sa ilalim ng papel. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, naramdaman ko ang pagluwag ng aking dibdib. Ang bigat ng makaraan ay dahan-dahan nang natutunaw. Kinuha ko ang aking itim na panyo, ang maliit na laruang bakal ni Teban at lumabas ng opisina. Ang sikat ng araw sa labas ng hotel ay mainit at nagbibigay ng bagong pag-asa. Sumakay ako sa aking sasakyan at nagmaneho patungo sa sementeryo ng Taal. Nang makarating ako sa puntod ng aking anak, sinalubong ako ng mahinang pagaspas ng hangin sa mga dahon ng puno ng mangga. Ang puting marmol ng kanyang libingan ay malinis, na paliligiran ng mga sariwang bulaklak na iniwan ng mga empleyado ng hotel. Inilapag ko ang laruang kotse sa ibabaw ng marmol at marahang hinaplos ang nakasulat na pangalan niya. Teban! Bulong ko. Ang aking boses ay banayad, ngunit puno ng kapayapaan. Gising na si Mama! At tapos na ang laban natin. Ang umaga ng muling pagbubukas ng Casa Esperanza ay sinalubong ng isang banayad na sikat ng araw na tila nagbibigay ng basbas sa buong bayan ng Taal. Ang bakura ng hotel ay muling napuno ng buhay, hindi na sa marangyang kaplastikan ng mga elitista, kundi sa tunay na ngiti ng mga empleyado ngayon ay katuwang na sa pagmamay-ari ng lupang kanilang tinatayuan. Ang amoy ng masarap na tsokolate at kaping barako ay sumasayaw sa hangin. Lumili ka ng isang atmosfera na puno ng pag-asa at bagong simula. Bago magsimula ang seremonya ng pagputol ng laso, naglakad ako patungo sa maliit na kapilya. Suot ko ang isang simpleng puting bestido. Hindi na ang itim na damit ng pagdadalamhati, kundi ang kulay ng isang pusong handa na magsimula muli. Sa tabi ng dambana, naroroon ang isang maliit na altar para kay Teban, kung saan nakalagay ang kanyang nakanghiting larawan. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga balita tungkol sa huling hatol kina Leandro at Isabel ay lumabas na kahapon. Maraming taon silang mabulok sa loob ng malamig na rehas, malayo sa karanyaang pilit nilang ninakaw. Si Doña Salvacion naman ay nananatiling nag-iisa sa isang maliit na paupahang bahay, iniwan ng lahat ng kanyang mga tinatawag na kaibigan dahil sa matinding kahihiyang idinulot niya sa kanyang sarili. Wala na ang kanilang kapangyarihan, wala na ang kanilang mga kasinungalingan. Lumapit ako sa lubid ng dambuhalang kampana ng kapilya. Ang batingaw na ito na nakasaksi sa bawat bighate at bawat lihim ng aking buhay ay naghihintay ng aking hawak. Ang marahang paghila ko sa makapan na lubid ay lumika ng isang malinis at malambing na tunog mula sa dambuhalang tanso. Isang tunog na umalingaw-ngaw sa buong Taal Lake, nagdadala ng mensahe ng katarungan at kapayapaan. Inilapag ko ang maliit na susi ng kampana sa tabi ng larawan ni Teban. Hinaplos ko ang malamig na frame ng kanyang litrato at bumulong ng may buong katatagan. Hindi ko mapapatawad ang ginawa nila sa iyo, anak. Pero hindi ko na rin hahayaang manatili sila sa loob ng puso ko. Malaya na si Mama at malaya ka na rin. Ang kapatawaran ay hindi nangangahulugan ng paglimot sa krimen, kundi ang pagtanggi na hayaan ang galit na maging sarili mong bilangguan.
Ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagkakakulong ng iyong mga kaaway, kundi ang muling pagbawi sa iyong sariling buhay, danggal at kalayaan na hindi nakasandig sa pag-aproba ng iba. Narinig ko ang tawag ni Sinta mula sa labas ng kapilya. Ma'am Trina, handa na po ang lahat. Kayo na lang po ang hinihintay. Lumingon ako sa altar ni Teban sa huling pagkakataon, bago ako humakbang palabas patungo sa liwanag ng araw. Hindi na ako ang babaeng lumuhod at umiyak sa harap ng kabaong ng kanyang anak. Ako na si Trinidad Almonte, ang nag-iisang tagapang-alaga ng aking legacy at ang may-ari ng aking sariling bukas. Ang batingaw ay patuloy na tutunog, hindi na para sa nakaraan, kundi para sa bawat bagong umaga na darating.